isang puto, pero dekadang yamang dagat ang tinupo. Isang iglap ng kasakiman, kapalit ay buhay, kinabukasan at kabuhayan. Sa bawat pagsabog, sa bawat ilegal na huli, ang dagat na dapat ay buhay, nagiging libingan. Ito ang ating laban. Ito ang labang hindi pwedeng talikuran. Ito ang laban kontra IUU fishing. Illegal, unreported, unregulated fishing. Isa lang ang dinamita sa mga uri ng ilegal na pangingisda na walang pakundangan sa batas, sa buhay o sa kinabukasan. Isa lamang ang dinamita sa maraming anyo ng IUU fishing. Hindi ito simpleng paglabag. Isa itong tahimik na digmaan laban sa ating kalikasan, kabuhayan at kinabukasan. At sa digmaang ito, ang tunay na talo ay tayo. Tayong mga umaasa sa dagat. Sa Pilipinas, tinatayang bilyong piso ang nawawala taon-taon dahil sa IUU fishing. Hindi lamang kita ang apektado, kundi mismong seguridad sa pagkain ng bawat pamilyang Pilipino. Kapag patuloy na nauubos ang isda, gutom at kahirapan ang matatamasa. Nung nagsimula po akong mangisda, talamak po ang illegal fishing dito sa bayan ng Sual. Kagaya po ng dinamita, cyanide. Kaya mahina po ang huli ng mga naglalambat. Masama po ang illegal fishing kasi po pati yung mga malilit na isda nadadamay. Wala na pong lalaki. Kaya sana po iwasan na po natin yung mga illegal fishing gaya ng pagpaputok, saka cyanide para po lalong dadami yung isda natin. Ngunit hindi nagpapabaya ang pamahalaan. Sa tulong ng Fish Corps Project, sinimulan na ang isang mas malawakang, mas sistematikong laban kontra IUU fishing. Ang Fish Corps o Fisheries and Coastal Resiliency Project ay inilunsad ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pakikipagtulungan sa World Bank upang tugunan ang mga ugat ng IUU fishing. Sa pamamagitan ng maayos na pamamahala, makabagong teknolohiya at pakikilahok ng komunidad. Ang una ay nais nating maintindihan ang kasalukuyang kalagayan ng mga critical na habitat o yung mga kabahayan ng isda sa mga munisipyo. At magmula doon ay babalangkasin natin ang mga programa kung paano ito mapagyayaman. Kasama na rito yung pangangalaga, maayos na pagpaplano at ang pagpapatupad ng mga coastal resources management plans. Sa ilalim ng proyekto, pinapalakas ang Monitoring, Control and Surveillance o MCS, ang mismong sandata ng pamahalaan sa pagsugpo sa ilegal na pangingisda. Sa pamamagitan ng Vessel Monitoring System o VMS, natutunton ang galaw ng mga komersyal na bangka sa karagatan. Ang mga walang permit o lumalabag sa mga itinalagang lugar agad nahuhuli ng mga otoridad. Katuwang ang Philippine Coast Guard, PNP Maritime Group at mga lokal na pamahalaan, isinasaayos ang interagency coordination para sa mas mabilis na aksyon. Ang ginagawa po ng Coast Guard, Maritime Law Enforcement and Marine Environmental Protection. Sa Maritime Law Enforcement,
nagkakandak po tayo ng regular na seaborne patrol, anti-illegal fishing operations together with the BFAR. At saka pinapangalagaan din po natin yung mga marine protected areas dahil ito po yung sanctuary o tinatawag na tirahan kung saan nagbibreed po ng yung mga isda po. Kasama na rin po dito sir yung coastal cleanup. So nililinis po natin yung mga tabing dagat para matanggal po yung mga basura. Ganon din po sir yung mangrove planting kasi dyan din po tumitira yung mga isda na paparami. Kakandak din po tayo sir ng Scobucerero lalo dito sa may 100 Islands. So para po maging malinis pa rin po yung karagatan natin. Sa mga baybayin, muling binuhay ang bantay dagat, ang mga tagapagtanggol ng karagatan sa antas ng barangay. Sila ang unang nakakarinig ng dinamita. Sila ang unang nakakakita ng mga ilegal na pamamalakaya. Sila ang unang rumiresponde. So, nung nagpatrino yung munisipyo ng bantay dagat, ako po'y sumali para makontrol ang illegal fishing. So, nung nasa bantay dagat ako, nakontrol po namin yung illegal fishing. Kaya po ng pagpaputok, dinamita, ganon, cyanide. At unti-unti pong gumanda yung huli namin sa pangisda. Ang laban kontra IUU ay hindi lang teknikal, ito rin ay panlipunan. Isang usapin ng tao, pamilya at kinabukasan. Kaya't pinalalawak ng Fish Corps ang edukasyon at suporta sa mga mangingisda upang maitaguyod ang legal, masinop at responsableng pangingisda. Bago pa man ang proyekto, naitatag na ang Fisheries Management Areas o FMA, isang sistema ng pamamahala na nakabatay sa agham at kultura ng bawat rehiyon. Ngunit sa ilalim ng Fish Corps, higit pa itong pinatitibay. Mas malinaw na pamantayan, mas maigting na koordinasyon, at mas malawak na partisipasyon ng mga lokal na komunidad. Sa ganitong paraan, mas napoprotektahan ang yamang dagat, hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Ang layunin, protektahan ang mga lugar na sensitibo, tukuyin ang tamang panahon ng pangingisda at tiyaking may isda pa para sa mga susunod na henerasyon. Noon 1980s dito talagang hindi mo maalis yung illegal fishing. Yung kasi ang alam nila noon. From that, nabawas-bawas hanggang magkaroon sila ng information dissemination regarding the illegal fishing, kung anong magiging sanctions para sa kanila kung sila'y nahuli, and then unti-unti mo sila na i-convert into a legit fisherman. Ngayon naman is may mga intervention po ang BFAR, nagbibigay po sila ng mga projects just like the milk fish production, fish cage. Last year, mayroon ho kami natanggap na fish cage operation nila worth 10 million. And then yung mga ibang association naman dyan is mayroon mga seaweed production, mga oyster na nandoon sa Baybay Sur ngayon na yun is siya na yung producer ngayon. Pwede pa silang mag-ano ng unshelled at saka shelled, nagtitinda sila doon along the road para doon na kasi yung kanilang kwan. Alam na kaagad yung mga tao na kung saan sila bibili na ngayon ng mga oyster. At ngayon, naantay lang namin yung ibibigay nila pang mussels ulit para maranasan namin dito rin yung may mussels tayo. Kaya itong mga bagay na to na ginagawa namin dito sa SWAL is para matugunan at malabanan natin yung mga illegal
na yan ang maging intervention nila para sa ganun maganda yung kanilang kabuhayan. Hindi madali ang laban. Minsan may banta, minsan may takot. Pero sa bawat kilos ng Fish Corps, may binubuong pag-asa. Kami po ay nananawagan sa inyo na kung ano man po ang inyong hangarin sa mga kasalukuyan at saka sa hinaharap na pag-iillegal, itigil nyo na po. Kasi kami mga PNP Maritime ay walang tigil na humahabol sa inyo para ipatupad namin ang batas na nararapat para magandang maayos at mapakinabangan ang ating karagatan sa susunod pa ng mga henerasyon. Kami po ay nag-aanyaya sa lahat ng ating mga partners, lalo na ang ating mga LGU at ang mga mangingisda sa ating mga project site na suportahan ang Fish Corps Project. Napakaganda ng layunin ng ating proyekto dahil ang makikinabang dito ay ang lahat at sinisiguro natin na ang kapakanan ng mga maliliit na pangisdaan o small scale fishers ay nasa gitna at unahan ng agenda ng ating Fish Corps Project. Ang IUU fishing ay isang salot na kayang malagot kung tayo ay magtutulungan para sa kaunlaran. Pamahalaan, mangingisda, mamamayan, lahat may dapat gampanan. Kung isang putok ay kayang tumupok, isang panata ay kayang magbigay biyaya. Kung isang iglap ng kasakiman ay kayang pumatay, ang isang iglap ng pagkakaisa ay tungo sa katiwasayan. Kung bawat pagsabog ay nagdudulot ng libingan, ang bawat pagtindig natin ngayon ay magbabalik ng buhay sa dagat at kabuhayan. Ito ang panata ng Fish Corps. Bantayan ang dagat. Bantayan ang kabuhayan. Bantayan ang kinabukasan.